Samantala, para naman sa pinakahuling development sa larangan ng kalakalan at negosyo, narito si George Bandola para sa Balitang Pangkalakalan. Magandang hapon, George Bandola. Maraming salamat sa iyo, Sandro, at live ang telebisyon ng bayan dito po sa lungsod ng Makati. Mamaya po sa ilan sa mga balita sa ating kalakalan ay ihahatid ko pagkatapos ng isang mahalagang panayam natin dito sa aking pinagpipitagan ng bisita ngayon, si Dr. Francis Chua ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, so PCCI, at nagsisilbi rin siya dating business envoy ng Pilipinas. Magandang hapon po, Ambassador. Good afternoon po. Opo. Sir, unang-una ko pong bagay na gustong tanungin sa inyo, yung pong public satisfaction ng Pangulong Noynoy Aquino ay tumaas at record-wise ayon sa kanya, ayon dun sa pinakahuling survey ng SWS. Doon po ba sa pananaw ng ating mga businessman, pareho rin po ba o mas mataas, at gaano po kalaki ang kumpiyansa ng ating mga business sector ngayon? We support that kind of survey. First of all, as the president, he has shown that he ran this country without malice, without corruption. As the head of the state, he has shown the cabinet family, especially with the pass away of Cabinet Secretary Robrero, how he treat him as a part of family, and he have shown everybody else that the government pay all its obligation. Just recently, today, he have signed that whatever GSIS owes the public teachers, yes, they're being paid in full. Okay. So he showed a good leadership. He showed that he's a good father, and he shows that as a friend, he never leave his friends behind. And that's the reason why he received such a big popularity, not only from NAMASA, but also from the business sector. So this is basically the same confidence that the business sector has been showing to the president and to the government as well. Yes. While we started slow in PPP, we are picking up. That means the president delivered what he promised. Actually, one of the PPP projects, ito nga pong pinasok ng pamahalaan kamakailan lang, ay yung pagtatayo ng mas marami pang classroom. Kanina nga, dun sa tripartite agreement na pinirmahan din sa Malacanang, intended para sa mga public schools, mga teacher. At nakikita nyo po ba na mas marami pang mga investors natin ang papasok sa mga ganitong programa ng pamahalaan, yung PPP project specifically? Opo. There are a lot of investors, both international and local, who are interested to go into this kind of project. The more important thing is that we hope the cabinet member will work as hard as our president. If we were to look at the recent zone of the president, he promised us that the north and the south tollway will be interconnected by two big investments. Right now, I think it's not yet starting. So we hope the president could direct the cabinet members to look into this thing, that he personally direct the construction, and it has to start as soon as possible. Sir, mayroon pong panibagong survey na nilabas ang Global Index Survey that they are putting the Philippines at 65th spot. Number 65 daw tayo out of 144 countries. This is because of on how we address corruption, infrastructure and everything, management, administration. Ano pa po ba ang kailangan gawin para mas umangat pa tayo sa survey na yan? In reality, we should be much higher than what international rating has been. No? As investors, you go to any other countries around the world, it is in the Philippines that you could find Filipinos that are as warm and welcome any would-be investors. This is a country that we have shown the whole world that the Philippine peso is so strong. As an investor, when you go to a country, you wanted to see to it that the currency is strong. That's why your investment would be a bigger return. This is a country that we show the world that we have 12 consecutive breakthrough as far as the stock index concerned. So I believe we are better than what was claimed by the survey.
And I think the people, together with the government, have already done the best. Okay, sir. Ilan to sa mga last point natin. Tumataas yung ating GDP, yung ating economic growth. Ngayon patapos ang third quarter, papasok tayo sa Christmas season. Makikita nyo pa rin po ba na yung ating pagangat up to 7%, up to 8% growth ay maatim natin sa 2012? I would think so. Once you enter the last quarter of the year, first, the foreign money that's going to be remade by our heroes will be more. That's a fact. Another thing is that on the Christmas season, there will be more expenses. Each program that way. There's so much money in the market. There will be 13 months, there will be 14 months. There are company like PCCI, we give as much as 16 months. So there will be more money. Okay, last sir, would you like to give us a hint? What are you gonna say dun sa yung nalalapit na pagsasalita sa China ASEAN Trade and Promotion Fair sa Beijing? Well, the main speech will be centered on the importance of the Philippines in the entire ASEAN. And it is to the interest not only of China or even the Philippines that the two countries should work together. It is on the peace in this region that we could grow farther. And that is the main point of my speech. Maraming salamat po, sir. Thank you po, sir. Maraming salamat po. Si Dr. Francis Chua, mga kaibigan, ang isa sa mga opisyal ng Philippine Chamber of Commerce and Industries at dati pong business envoy ng ating bansa. Yaman na rin lang pinag-uusapan natin yun pong China ASEAN Trade and Promotion Fair sa Beijing. Kalahok po ang Pilipinas sa China ASEAN Trade Expo na yan sa Beijing. Ang trade fair ay inorganisa ng China Chamber of Commerce sa pakipagtulungan ng Chinese Ministry of Finance. Kaugnay nito, 2 miyembrong delegasyon mula sa Philippine National Agribusiness Corporation ang bumisita na po sa atin at para siguruhin ang naturang trade fair ay napagtatanghal ng mga produktong agrikultural, lalong-lalo na yung mga manggagaling ng Pilipinas. Ayon kay NABCOR President Honesto Baniged, layunin ng fair na mapalakas ang pagtulungin at komunikasyon ng China at mga bansang kasapi ng ASEAN. Samantala, inaasang muling magkakabalikwas ang export industry ng Pilipinas bago magpasko. Tinaya ito ng Philippine Export Industry Association. Kung ano yan, narito ang aking report. Umaasa ang Philippine exporters na makakabawi ito mula sa matamlay na performance bago magpasko. Sabi ni Sergio Ortiz Luis ng PhilExport, nakapagtala lang kasi ng mababang 6.8% hanggang 7.7% ang export sa sector, mababa kaysa sa dapat sanay 9% growth. Record-wise, ayon kay Ortiz Luis, pumapalo pataas ang export sa pagtatapos ng third quarter tulad ng mga electronics at iba pa. Ang export, normally yung third quarter malakas because yun ang delivery time para sa Christmas selling sa market. No? And that's why we're saying na we hope na yung electronics, for instance, will pick up well because sila yung pwedeng malaking sektor sila, pwede nila mabitbit yung iba, no? Like what the others have been doing in the first semester. Ang mabagal na output ng export sector sa unang 6 na buwan ng 2012 ay may isisisi sa financial crisis sa ibang bansa, kaya mabagal din ang inaasahang paglago. Hindi pa rin nagbabago dahil yung problema na naharap natin noong June persistent, nandiyan pa rin, ano? Meaning walang pinagbago yung US market, yung European market, ang China nagka-problema pa lalo, and yung exchange rate natin is worsening. Dahil dito, nais ng PhilExport na doblehin ang pamakalaan ng trabaho nito para ikalakal ang mga produktong Pilipino sa ibang bansa at humanap na rin ng mga bansa at kumpanyang tatangkilik sa mga gawang Pilipinas. Isang report mula sa ibang bansa na nagbabadya di umano ng pagkawatak-watak ng mga bansang kasapi ng European Union, maaaring makatulong daw ito sa export. Hindi siguro masyadong critical sa atin yan, no? It can go either way, good or bad, but at least magkakaroon ng kanya-kanya strength yung mga country where we export, no? So it might even be better for us. Nais di umano ng ilang mga bansa sa Europa na kumalas na at gamitin na ang kanilang sariling pera para makapag-invest sa ibang mga industriya. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.
Samantala sa iba pang balita, posibleng tumaas naman ang investment ng Pilipinas lalo na sa larangan ng oil exploration. Ito'y matapos na direktang makipag-ugnayan na ang isang Australian-based company na interesado sa pagtatayo ng oil exploration sa bahagi ng Karkar City sa Cebu. 69 na milyong bariles ng langis ang inaasang makukuha sa lugar. Malaki umano ang maitutulong ng nasabing proyekto dahil 60% ng kabuuang kita nito ay mapupunta sa pamahalaan. Makakalikha din umano ito ng trabaho para sa mga naninirahan sa lugar at tinatayang 2 milyong dolyar ang ilala ng kumpanya para sa isasagawang oil exploration. May magandang tsansa na po ang ating mga kababihang may tindahang sari-sari na umunlad. Ito ay sa pamamagitan ng training course na inulunsad ng TESDA para sa mga kababaihan. Ayon kay TESDA Director General Joel Villanueva, kumuha sila ng mga technical experts na magdidisenyo ng kurso para sa epektibong pangangasiwa ng sari-sari stores. Ang programa na tinaguriang S3 Star Program ay sa pakikipagtulungan ng Coca-Cola Philippines. May 100 kababaihan ang kukunin sa business training. Yan po ang kalipunan ng ating mga balita sa Balitang Kalakalan mula rito sa lungsod ng Makati. Maraming salamat po. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola. Maraming salamat sa iyo, George Bandola.